Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Sumilay ang ngiti sa mapupulang labi ni Jacob pagkatapos basahin ang isinulat ni Joanna sa scratchpad. Kung pagbabatayan ang tipid ng ngiti nito, hindi matiyak ni Joanna kung nagustuhan ni Jacob ang pinabasa niya rito. Tumingin ito sa kanya. Sa mga mata ay nakabakas ang katanungang hindi maisatinig. Siya ang hindi nakatagal, kaya't unang nagbaba ng tingin. I like it. Naangat siya ng mukha nang marinig ang sinabi ng binata. Ang sabi ko I like it. Naanggiting ulit ni Jacob. Iniabot ito sa kanyang scratchpad at umayos sa pagkakasandal sa sopa. Salamat, Aniya. Para kanino ba yan? Mukhang in love ka sa pagbibigyan mo niyan. May halong pananudyo ang salita ni Jacob. Parang kinurot ang puso ni Joanna at lalo pang nilukob ng kalungkutan. Sa isip niya ay sinasabing, kung alam mo lamang Jacob, kung maaari nga lamang niyang sabihin iyon sa kaibigan. Pero hindi nga Kaya ano pang sasagot niya kundi kasinungalingan? Wala. Naisipan ko lang isulat para maski papaano mailabas ko yung mga hinanakit na nagpapasikit sa akin dibdib. Siya lang ang may alam sa katotohanang nakakubli sa mga salitang iyon. Pasensya ka na Jacob Nag-iinarte na naman ako. Sa anong dahilan naman? Wala ka namang... Naputol ang sasabihin nito. Inilapit ang mukha sa kanya bago nagpatuloy. Huwag mong sabihin sa akin na... Pahinali, may napupusuan ka na rin? Nagseryoso si Joanna. Nagbalik sa pagkakasandal sa sopa si Jacob at tahimik na pinagmasdan ang dalaga. Actually, matagal ko na siyang inaalagaan dito. Sabi niya sabay turo sa tapat ng puso. Alam mo Jacob, mahal na mahal ko siya. Makita ko lang siya, marinig ko lang boses niya. Kumpleto ng araw ko. Ang alam ko kapag in love ang isang tao masaya. Napupuno ng buhay. Nagkakaroon ng kislap ang mga mata. Kabaliktaran ng mga sinabi ko mga nakikita ko sa'yo. Bakit? Ano bang problema? Ramdam ni Joanna ang pag-alala ng binata. Wala naman. Hindi lang niya ako mahal. Mapait na sabi niya rito. Ano? Sinabi ba niya yan sa'yo? Walang saya ang halakhak ni Joanna. Gusto niyang pagtawanan ang sarili sa mga binitawang salita. Siguro, iniisip na ni Jacob na para siyang bata. Parang isang high school student na nagkukot-kot ng kalooban matapos na hindi pansinin ng kanyang crush. Pero hindi ganun si Jacob. Siya na rin ang nagsabi sa sarili. Mauunawaan ng binata ang kanyang mga sinabi. Gaano naman ito kababaw para sa iba? Hindi, sabi niya na ang ulo ay nakatungo. Hindi naman pala At bakit? At paano mo nasabing hindi ka niya mahal? Nararamdaman ko lang. Nakikita ko sa mga kilos niya. Teka, hindi ko yata maintindihan yan sinasabi mo. Kaya kamot-kamot pa sa batok si Jacob nang sabihin iyon. Talagang hindi mo maintindihan Jacob at mabuti pa nga hindi mo na maintindihan. Biglang natahimik ang binata. Hindi na kailangan mahalin din niya ako para ko siya'y mahalin. Kahit masakit isiping hindi ka mahal ang taong minamahal mo, matatanggap mo na rin yun. Kailangan mo lang tanggapin kung yun ang katotohanan, hindi ba? Kung alam mo ang katotohanan at alam mo rin masasaktan ka,
Hindi ba mas mabuti kung wag mo na lang siyang mahalin? Sabi nito. Madaling sabihin, Jacob, madaling isipin. Pero mahirap maintindihan ng puso. Para bang lalong nananadya. Kung kailan mo pilit na itinatatway siya, doon pa lalong nararamdaman ang matinding pagmamahal. Joanna, kaibigan kita. At itinuturing na parang isang tunay na kapatid. Ayoko makita ka nasasaktan. Kaya huwag mo pang ibabawin ang puso mo sa isip mo. Sa narinig niya, ay lalo siyang nalungkot. Ayaw niyang ituring siya ni Jacob bilang isang kaibigan o tulad ng isang tunay na kapatid. Gusto niyang mahalin siya ng binata, kagaya ng pagmamahal na nakatago sa kanyang dibdib para dito. Akin na nga yan. Inagaw ni Jacob kay Joanna ang scratch pad. Pinilas ang kanyang sinulatan at saka nilamukos. Bakit mo sinira? May halong pagtataka ang tanong niya. Bago sumagot ang binata, ay inigagis iyon sa labas. Ay wala namang kwento yun eh. Bibigat lang yung kalooban mo. Walang imik na tumayo si Joanna at kinuha sa labas ang itinapon ni Jacob. Nilapat niya ang niyukos na papel habang naiiling na nakamasid ang binata. Akala ko ba nagustuhan mo? Sabi ni Joanna. Malulungkot ka lang lalo. Katwira ni Jacob. Nagpakatango-tango siya para maikubli ang luhang naramdaman niyang nanggigilid sa kanyang mga mata. Baka kapag nakita iyon ni Jacob ay lalo lamang magtaka ito. Tiyak na magtatanong pa ito at wala siyang may sasagot. Joanna, nanatiling tahimik ang dalaga. Humugod ng isang malalim na buntong hininga si Jacob. Inakala nito nagtampo siya dahil sa ginawang paglamuko sa kanyang gawa. Inakbayan si nito at humingi ng pamanhin. Sorry na. Wala ka dapat ihingi ng pamanhin, Jacob. Pinigil niya ang pagkaralgal ng boses. At saka okay lang naman yun. Hindi niya ito nakumbinsi. Hinawakan ni Jacob ang magkabili na yung pisngi. At napakunot ang noo nang makita ang luhang na malibisbis doon. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Nakakapanibago ang kilos mo. Kailan ka pa naging iyakin? May naalala lang ako. Pagsinungaling niya. Ang totoo, may isa pang dahilan na kanyang pagsentimiento. Bukod sa damdamin kay Jacob na pilit niyang isinisikil. Nagsisinungaling ka, Joanna. May inililihim ka sa akin. Wala. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Utos ni Jacob sa kanya. Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Hinintay ng binata ang kanyang susunod na sasabihin. Hindi makapaniwala si Jacob sa sinabi niya. May sakit kang leukemia? Parang kandila unti-unting nauupo si Joanna. Pangatlo na ang doktor na ito na kanyang kinonsulta. May tatanggi pa ba niya ang katotohanan sa sarili? Matagal-tagal pa sila nag-usap ng doktor tungkol sa kanyang kalagayan bago siya lumabas ng ospital. Tuliro ang isip niya nung sumakay sa kotse. Habang daan ay umiiyak siya. Umaalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ng doktor. Pagkatapos ng masusing eksamen at obserbasyon sa kalagayan niya, saka malalaman kung may taning na kanyang buhay. Parang isang napakasamang panaginip nang magising siya ay malaman niya ang totoo pala. Ganun ang kalagayan niya. Mabuti pa nga siguro kung isang bangungot na lang ang lahat. Nang sa gayon, ay hindi na niya maramdaman ang unti-unting pagdating na kamatayan. Positibo at negatibo ang kanyang reaksyon. Dalawa ang maaari niyang pagpilian. Bigyan ng kahulugan ang nalalabi ng panahon o pangungunahan ng hatol ng kapalaran. Natagpuan ni Joanna ang sarili na nakaluhod sa simbahan. Walang patid ang daloy ng luha sa kanyang pisngi. Habang paulit-ulit na umuusal ang dalangin at humihiling na siya ay kawaan. Hiniling niya sa Diyos na bigyan siya ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan.
na paglinawin ang magulo niyang isipan. Ipinagdasal niya na sana isa siya sa pagmilagrohan. Pagkagaling ng simbahan ay nagtuloy siya sa baybayin ng Maynila. Pinanood ang paglubog ng araw. Naingkumpara niya rito ang sarili. Siya ang araw. Ang sakit niyang leukemia, ang tubig sa dagat. At tulad na namamasdan niya ngayon ang kanyang buhay. Papalubog. Parang araw na animoy isang bulang apoy na unti-unting nilalamon ng dagat. Isang bagay lang ang ipinagkaba niya rito. Bukas, muling sisikat ang araw at magsasabog ng liwanag. Samantalang siya, pagdating ng oras ay tuloy ng lulubog at maglalaho hanggang maging isang alaala na lamang. Lumipas ang ilang sandali. Nasorpresa siya nang madatnan nakahain na ang hapunan at kasalukuyang sinisindahan ni Jacob ang 3 kandila na nakatulos sa kandelabra. Dahil nga sa matalik silang magkaibigan ng binata at magkatabi ang townhouse na kanilang tinitirhan, mayroong silang susi sa pinto ng bawat isa at binigyan nila ng permiso ang isa't isa na pumasok sa kanya-kanyang lungga kapag kinakailangan. Ganun sila kalapit ni Jacob. Halos walang itinatago sa isa't isa at ni minsan ay hindi nahaluan ng malisya ang samahan nila bilang magkaibigan. Madalas din sila magkasama sa pagbabike. Para silang mga bata ni Jacob. Huhubarin pa niya minsan ang kanyang sapatos, pwesto sa manibela na parang bata. Tatawa naman ang tatawa si Jacob. Siya lang naman ang may alalahanin ngayon. Nagsimula na matuklasan niyang iniibig na niya ito. Pinilit niyang kalimutan kahit sa mga oras lamang na iyon ang kanyang sakit. Wala munang puwang ang mga negatibong emosyon. Inilapag niya ang shoulder bag sa ibabaw ng center table. Naguhubad ng suot sa apron si Jacob habang papalapit. Ipinatong nito ang apron sa divider. Sumulyap sa kanya at kumindat. Tahimik na tumawa si Joanna nang kunin ni Jacob ang kamay niya kasabay ang halik dito ng yumukod. Mahal na prinsesa, ang sabi pa ng binata. Noon siya napaghalpak ng tawa. Siyang-siya sa kalokohan ni Jacob. Mahal na prinsipe, maaari ba ipaliwanag niyo sa akin ang kahulugan ng kalokohang ito? Nakiakto si Joanna sa palabas. Ipagpatawad ang aking kapangasan, mahal na prinsesa. Nais ko lamang na kayo ay bigyan ng kasiyahan. Nang huli tayo magkita, nabanggit niyo sa akin na ang sanhi ng inyong kalungkutan. Bigla niyang naalala ang naging dahilan sa binata na mag-usap sila kahapon. Nagsinungaling siya. Sinabi niyang nalulungkot siya pagkat hindi malang siya itinitreat ni Jacob sa isang dinner. Corny at naging bobo ang tingin niya sa sarili nang gawin niyang iyon dahilan. Hindi niya akalain na seseryosohin nito ang palusot niyang iyon na siya mismo sa sarili niya ay aminado na wala naman talagang sense. Ngayon ay labis-labis na aking kaligayahan. Sabi niya kay Jacob. Maaari na sigurong tikman ang pagkain. Kayo ang masusunod na mahal na prinsesa. Inilalayan ni Jacob si Joanna hanggang sa makaupo. Nang makaupo na sila, ay nagbalik sa normal ang kanilang pag-uusap. Sinurpresa mo ako Ano ni Joanna kay Jacob nang sila'y nagsimulang kumain. At may isa pa akong sorpresa sa'yo. Tiyak na magugulat kang lalo sa sasabihin ko. Nakangiting sabi nito habang hinihiwa ang manok. Let me guess. Iginawa mo rin ako ng paborito kong blueberry cheesecake? Umiling si Jacob at tumango. May inihanda akong no-bake blueberry cheesecake para sa'yo. Pero hindi na sorpresang sinasabi ko sa'yo. Ha? Ano ba yun? May pananabik na hinintay ni Joanna ang sasabihin ng binata. Sinagot na ako ni Danica. Napanganga siya at hindi makapaniwala sa narinig. Ang babaeng sinasabi ni Jacob ay nakilala nila minsang dinalohang pagtitipon. Isang socialite si Danica, mistisa
at nagmula sa prominenteng pamilya. Labis na yung kinagulat ang sinabi ni Jacob pagkat ni minsan ay hindi nito nabanggit ang panliligaw sa dalaga. O ano, para ka natukan ng ahas diyan Narinig niyang sabi ni Jacob. Hindi ka ba natutuwa para sa akin? Dugtong pa nito. Paano ako matutuwa? Samantalang sinabi mo'y ibibaglok sa ang aking puso. Ani ni Joanna sa sarili. Alam ko hindi ka pa rin makapaniwala dahil wala akong nabanggit tungkol sa panliligaw kay Danica. Sinadya ko talagang ilihim yun sa'yo dahil ayoko makarinig ng pintas mula sa'yo gaya ng mga naririnig kong sinasabi mo sa mga una kong niligawan. I'm sorry, hindi ko alam na sumama pala ang loob mo kapag may napupuna ako sa mga nililigawan mo. Biglang-bigla, naging mapait ang panlasa ni Joanna. Nawalan siya ng gana kahit na masasarap ang pagkain na kahain sa hapag. Ipinagtanggol ni Jacob ang sarili at sinabing wala iyong masamang kahulugan sa huling pangungusap na binitawan. Kalimutan mo na sinabi ko at baka magkatampuhan pa tayo. Nakangiti si Jacob sa kanya. Hindi na lamang siya kumibo. Hindi na lang siya nagkomento. Hahayaan niyang isipin ng binata na pabor siya sa bago nitong kasintahan. Kahit ang totoo ay tilang inangat-ngat ng puso niya ng panibugho. Konting panahon pa ang kailangan ko para makilala ko silang lubusan. At kapag naging magandang takbo ng relasyon namin, hindi na ako mag-aatubiling iyain siya magpakasala. Ano? Mag-aasawa ka na? May pandulumong na sambit niya. Oo, 29 na ako next month. I think it's time for me to settle down. How about you? Wala ka ba bang balak mag-asawa? Nanatiling malamlam ang mga mata niya nang pilit na ngumiti. Kasabay niyon, may naramdaman siyang kirot sa kanyang dibdib. 26 pa lang naman ako Mahaba ang panahon para makahanap ako ng mga pangasawa. Naku, baka ang mangyari dyan mapag-iwanan ka ng panahon. Biro ni Jacob. Alam mo Jacob, hindi basta-basta ang pag-aasawa. Hindi pwedeng kapag gusto mo mag-asawa, basta na lang magpapakasal. Alangan naman manghila na lang ako ng kusino-sino diyan. Kung bakit kasi ayaw pang sagutin yung isang masugid mong manliligaw? Bakit nga pala wala na akong nakikitang dumadalaw sa'yo Nagsawa na rin siguro dahil sinabi ko namang wala siyang maasahan sa akin Ang lupit mo naman Joanna. Paano ka makakapili ng papangasawa niyan? Nagkipit na lamang ng balikat si Joanna at ibinali ang buong atensyon sa pagkain. Nagkunwari siyang ganadong kumain pagkat ayaw niyang saktan ang kalooban ng kaibigan. Iisipin pa naman nag-aabala ito para lamang siyang pasayahin. One of these days, isasama ko siya rito. Sigurado ako magkakasundo at kayong dalawa. Paano niya makakasundo ang Danica na iyon? Samantala nung una pa lang sila magkita sa party, ay mabigat na agad ang loob niya rito. At halata niyang ganun din ito sa kanya. Matamis lang naman ang ngiti niyon kapag kaharap si Jacob. At alam niyang pakitang tao nang maging magiliw sa kanya matapos malamang matalik niyang kaibigan ng binata. Joanna, okay ka lang ba? Ha? May sinabi ka ba? Ang sabi ko, mabait si Danica. Mabait sa pagkakakilala mo, sabi ng isip niya. O baka naman talagang mabait si Danica at mali lamang ang naging ekspresyon niya dito. Dumating ang araw na kinaayawan ni Joanna. Kahit labag sa kalooban, ay napilitan makapagbeso-beso si Danica kay Joanna. Kaarawan ni Jacob at naging tradisyon nilang dalawa na magsalo sa isang espesyal na hapunan na siya na rin naghahanda. Subalit ngayon ay nahihinuhan niyang magkakaroon ng pagbabago. Happy birthday Jacob! Hinalikan niya sa pisngang binata. Kahit sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadama siya ng pagkasiwa. Salamat Joanna. Ani itong kasabay ng marahang pisil sa braso. Hali kayo, nakahanda ng mesa.
Pwede na siguro tayong Hindi na natapos ang sinasabi pagkat nagsalita agad si Jacob. Joanna, I'm sorry. May dinner date kami ni Danica sa Manila Hotel. Dumaan lang kami dahil ayokong paghintayin ka. Kaninang hapon pa kasi ako tumatawag para sabihin sa'yo na hindi matutuloy ang nakagawa natin dinner. Kaya lang hindi kita makontak eh. Sira kasi ang telepono ko. Kaya pala. So, papaano? Tutuloy na kami ha. I'm sure naman ako na hindi naman makitutong utak ng kaibigan mo para hindi ka maunawaan, Jacob. Nagbibirong sabat ni Danica. Matalim ang sulyap na ipinukol niya rito. Ngunit agad din siyang napayoko nang walang mabakas na ibang kahulugan sa mukha ng dalaga. Pasensya ka na talaga. Nasa boses ni Jacob ang paghingi ng pangunawa. Ano pa ba magagawa niya kundi tumango at sabihin, walang anuman. Kahit ang totoo ay masama ang kanyang kalooban. Hindi lang dahil sa nawalan saysay ang pag-aabala niya, kundi dahil nasanay na siyang kasama si Jacob sa mahalagang araw na ito. Makapagse-celebrate pa naman tayo sa ibang araw, di ba? Let's say tomorrow. Kung okay pa rin sa maganda at mabait kong kaibigan. Pampalubag loob na lamang ang sinabing iyon ni Jacob. Alam ni Joanna na hindi na sila makakapag-celebrate pa. Jacob, halika na. Iyaya ni Danica na nagpapahalata ng pagkainip. Joanna, tila nakakonsensya si Jacob nang sulya pa ang nakahayang handa sa hapag. Lumakad na kayo. Huwag niyo na ako intindihin, okay lang ako. Sige na Jacob, naiinip na si Danica. Are you sure? Okay lang sa'yo? Nagpakita ng pagdadalawang isip ang binata. Oo naman, okay lang. Sige na, enjoy yourself. Salamat sa pag-aabala mo ha. Hayaan mo, babawi nila ako sa susunod. Kumaway pa sa kanya si Jacob bago sumakay sa kotse. Habang si Joanna naman ay nanlulumong napaupo sa sopa. Pinakawalan ang luhang kanina pang gustong sumungaw sa kanya mga mata. Kaya lang ay nakuha niyang pigilan. Pero ngayon nag-iisa na siya. Malaya na niyang mailalabas ang tunay na damdamin. Impit ang kanyang hugulgol na para bang natatakot na may makarinig sa simpanyong dinaraing. Isiniksik niya ang katawan sa sopa at niyakap ang sarili. Bakit kailangan magkaganito? Bakit natutunan niyang mahalin si Jacob ng higit pa sa isang kaibigan? Kung tulad lang sana dati, ay hindi siya masasaktan na. Isang oras din bago nagluwag ang kanyang loob. 8:00 pa lamang ayon sa malaking orasan nang biglang magdilim ang kanyang paningin. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata. Maraang hinilot ang sentido. Ilang sandali rin bago naging normal ang kanyang pakiramdam. Nasa harap na siya ng mesa at pinagmamasdan ang nakahaing pagkain. Nangihinayang siya kung masisira lang ang kanyang inihanda. Nagtungo siya sa kusina at kumuha ng Reynolds wrap saka plastic bag. Isa-isa niyang ibinalot ang mga pagkain pagkatapos ay isinilid sa supot. Mapait ang ngiting sumilay sa kanyang mga labi habang patungo sa kanyang silid para magpalit ng damit. Nakapantalo ang maong at pangitaas na puting kamisita sa Joanna nang lumabas ng bahay makalipas ang mahabang sandali. Bitbit niya sa magkabilang kamay ang 3 supot na binalot na pagkain. Pumarada ang kotse niya sa tapat ng mga barong-barong na nakatumpok sa bakanting lote na ilang metro lamang ang layo mula sa entrance gate ng subdivision. Umibis siya at lumapit sa isang maliit na pundahang madalas niyang binibilhan ng buko. Biglang tumahimik ang 3 lalaking masaya nagkakantahan. Huminto sa pagtipa ng gitara ang matandang lalaki. Naudlot naman sa pagtatagay ng hembyera ang isang mamang malaki ang tiyan. Magandang gabi po. Bati ni Joanna sa mga nadatnan. Magandang gabi naman sa iyo, magandang binibini. Walang kalokohang tugon ng mga nagiinuman. Aba, Ining, hindi ba't ikaw yung madalas na pupunta dito?
Tanong na matandang may hawak ng gitara at siya rin may-ari ng tindahan. Ako nga po, sagot niya. Isa-isang pinukol ang tipid ng ngiti ang mga ito. Nako, kamalas naman. Ubus na yung buko na lagi mong binibili. Seryosong sabi ng matandang babae na nasa loob ng tindahan. Kung hindi siya nagkakamali, ay asawa ito na matandang lalaki. Hindi po ako naparito para bumili ng buko. Ganun ba? Ano bang sadya mo, ining? Pinagsalikop ni Joanna ang mga kamay na hindi mapakali. Tinatandya niya ang ekspresyon sa mukha ng mga naroroon bago nagsalita tungkol sa kanyang pakay. Birthday ko ho kasi ngayon. Pagsinungaling niya. Naisipan ko ho na kung maaari niyo ho sanang saluhan ako sa kunting inihanda ko. Aboy, happy birthday, ining. Salamat ho, tatang. Maning ang pangalan ko. Siya naman si Pauling, ang may bahay ko. Eto naman mga ito ay tropang Butete. Tumawa po muna matanda. Butete kasi malalaki ang tiyan. Ipinakilalang isa-isa ni Mang Maning ang mga lalaki na ang mga pangalan ay agad din niya nakalimutan. Happy birthday! Magkakapanabay na bati ng mga ito. Salamat. Ako nga pala ho si Joanna. Diyan lang po ako nakatira sa subdivision. Pamilyar na nga mukha mo sa akin eh. Sabi ng isang lalaki nakaupo sa tabi ni Mang Maning. Nginitian ng Joanna ang nagsalita. Nasa kotse ko ho yung pagkain. Baka pwede niyo po akong tulungan kunin. Ay, ang swerte ng gabing ito Tsibog na ang lumalapit sa atin. Hindi ba nakakahiya naman sa iyo, Miss Joanna? Tanong ng isa. Nako, hindi ho. Ako nga po may gusto nito eh. Aniya nakangiti ng buong lugod. Ano pa bang hinihintay natin? Tumayo si Mang Maning at binalingan ng asawa. Lumabas ka muna riyan, Boleng. Lumabas ang matandang babae. Kinuha na matandang Maning ang supot ng mga pagkain at ipinatong sa malapad na pasimano ng tindahan. Pinaupo ng mga ito si Joanna. Inilabas ni Aling Pauling ang pagkain sa supot at pinagbubuklat ng balot. Bago ang kainan, ay kinantahan muna ng mga ito ang inakalang may kaarawan. Nagpakita ng kasiyahan si Joanna para lubusang maniwala ang mga ito sa kanyang mga sinabi. Ngunit naroon pa rin at hindi naaalis ang kirot sa kanyang dibdib dahil sama ng loob sa nangyaring hindi pagkatuloy ng dinner nila ni Jacob. Inaliw niya ang sarili sa masasayang musika na nililikha ng gitarista na sinasaliwan ng iba't ibang klase ng boses ng mga lalaki. Gusto niya mainggit sa nakikitang saya sa mukha ng mga ito. At sa tingin niya, bagamat salat sa material na bagay ang mga kaharap, ay di hamak namang mas maligaya ang mga ito kaysa sa kanya. Alam mo, ining, parang mahirap paniwalaan ito nangyayari. Bakit ka mo? Abay, sa yaman mo na yan. Mas ginusto mo pang saluhan ka namin kaysa sa mga kaibigan mo. Sabi ni Mang Maning habang nilalantakan ng hita ng manok. Hoy Maning, dahan-dahan ka naman at nakakahiya kay Joanna. Puna ni Aling Pauling sa asawang maganang kumain. Okay lang ho, Aling Pauling. Aniya. Isang oras din ang pinalipas sa Joanna bago nagpaalam sa mga ito. Lubos ang pasalamat ng lahat sa kanya. Paulit-ulit niyang narinig ang mga papuri sa kanyang ipinakitang kabaitan. At least, sabi niya sa sarili, bukod kay Jacob at sa ilan niya kamag-anak, ay may ibang tao pa na nabigyan niya ng magandang alaala. Ngayon, kung mawala man siya sa mundo, tiyak niyang mayroon na siyang nagawang kabutihan. Kabilin-bilin na ng doktor na huwag siya magpupuyat. Ngunit heto siya, at 2:00 na ng madaling araw ay mulat na mulat pa rin. Hinihintay niya ang pagdating ni Jacob. Maya-maya ay narinig niyang may pumaradang sasakyan sa tapat. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Nakita niya si Jacob na bumaba sa kotse at susuray-suray na tinungo ang kanyang pintuan. Nakita kong bukas ang ilaw mo kaya
Nagbabaka sakali akong gising ka pa. Nakangiting sabi ng binatang namumungay ang mga mata at amoy na amoy sa hininga ang ininom na alak. Hindi kasi ako dalawin antok eh. Nagpalipas lang ako ng oras sa pagbabasa. Ang huling tinura niya, alibay lamang yun. Pwede ba akong tumuloy? Wala siyang imik na pinatuloy ang binata. Naupo sila sa sopa. Lasing na lasing ka. Puna niya. Mabutit nakarating ka pa. Nakakalimutan mo yata ang bilin ko na huwag ka magmaneho kapag sumobra ang pag-iinom mo. Parang batang pinagkasabihan niya si Jacob. Natawa na lamang ang lalaki at tinapik-tapik siya sa balikat. Kaya ko pa naman eh. Bakit ba masyado ka nag-aalala sa akin? Siyempre, dahil kaibigan kita at ayoko mapahama ka. Kahit ang totoo ay dahil mahal niya ito. Salamat sa pag-alala mo ah. Hindi ba dapat na magalit ka sa akin dahil nabaliwala ang paghahanda mo? Iniiwas niya ang kanyang mukha mula sa nanunuring mga mata ni Jacob. Ayaw na niyang mabakas nito ang tunay niyang nararamdaman. Nagtampo lang naman ako ng konti, pero okay lang. Naunawaan naman kita eh. Siyempre, mas priority mo si Danica dahil graduate mo siya. Pinisil muli ni Jacob ang kanyang balikat at sinabing, mabuti na lahat may kaibigan ng katulad mo. Pinilit niyang ngumiti. Pwede pa naman tayo mag-celebrate para hindi masayang ang inihanda mo. Eh hindi naman nasayang eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagkaalis nyo kanina, binalot ko ang mga pagkain at dinala ko roon sa nakatira sa mga squatters area. Tumangutang mo si Jacob. Umira lang naman ang pagiging charitable mo ah. May halang pagbibirong sabi nito. Walang masama naman di ba? Teka, may natirang sopas. Iinitin ko para makahigop ka ng mainit na sabaw ah. At maski konti mabawasan ang pagkalasing mo. Sige nga. Sandali lang ha. Iniwan na Joanna sa sala ang binata at nagtungo sa kusina para initin ng sopas. Na magbalik siya, dalang isang tasa ay nakahilata na sa sopa ang binata at hindi na napaglabanan ang antok. Inilapag niya sa lameseta ang tasa ng sopas. Nagbalik sa kusina at naglagay na mainit na tubig sa maliit na planggana. Binantuan niya iyon ng tubig sa gripo para maging maligamgama. Pagbalik niya sa sala, ay may dala na siyang pampunas sa lasing na si Jacob. Buong pagmamahal niya ang tinitigan ng mukha ni Jacob habang masuyong pinupunasan ng bimpo. Tinanggal niya ang botones ng suot nitong long sleeve at natambad ang matipuno at mabalahibong dibdib ng binata. Udyok ng damdamin ng haplusin niya iyon at di sinasadyang nasagi niya ang nipples nito. Umungol si Jacob. Hinagilap ang kamay niya haba ang mga bata ay nanatiling nakapikit. Kasunod niyon, narinig niyang sinambit ni Jacob ang pangalan ni Danica. Muli na namang kumirot ang kanyang dibdib. Hanggang sa pagpikit ng mga mata ni Jacob ay si Danica pa rin ang laman ng isip nito. Si Danica na kailan lang nito nakilala ay agad nang inibig. Bakit siya nasa loob ng 7 taon na kasakasama nito, hindi man lamang natutunang mahalin na higit pa sa isang kaibigan? Maganda rin naman siya at hindi nahuhuli kay Danica kung yun din lamang ang pag-uusapan. Ano pa ang wala sa kanya na nakita nito kay Danica? Nanlabo ang mga mata niya nang namalayan ng hilam ang luha niya. Natukso siyang dampian ng daliri ang mapupulang labi ni Jacob. Umungol ang binata, kaya mabilis niyang binawi ang kanyang daliri. Nanunuyo ang kanyang lalamunan nang gumapa ang kilabot pababa sa kanyang gulugod. Ang kamay ni Jacob ay humahaplas sa kanyang likod. Jacob? Iminulat nito ang namumungay na mga mata. Iniangat ang likod sa sopa, kasabay ng pagkabig sa kanya ng mga kamay nito. Sa isang iglap,
ay nakulong siya sa mga bisig ni Jacob. Nagpaubaya siya nang sa ilin nito nang mapusok na halik ang kanyang mga labi. At para siyang nasa alapaap na mga sandaling iyon, parang isang panaginip na naganap. Ang mga labing kay tagal niyang pinangarap, ang mahigpit na yakap na kanyang pinanabikan. Gumagawa lamang niyang huwag nang matapos ang makapigil hiningang sandali. Jacob, Jacob, anas ng mga labi niyang nanginginig pampakawalan ng binata. Naramdaman ng ibinaba ni Jacob ang manggas ng suot niyang pantulog. At pagkat maluwang ang mababang neckline, ay natampad ang malulusok niyang harapan. Bumabaro ko ng mga labi ni Jacob. Naglaro ang dila nito doon. Ang salitang inangkin ng bibig, ang bilog ng dulo niyon. Para siyang mababaliwa sa ginagawang iyon ni Jacob. Napaungol siya ng maraang kagati ni Jacob ang dulo niyon. Gumapang ang kakaibang kilabot sa kanyang katauhan. Jacob, Joanna. Hindi siya makapaniwala ang pangalan niya ang binigkas ni Jacob. Na malibisbis ang luha sa kanyang pisngi dahil sa kaligayahan kanyang naramdaman. Talaga nga yatang nananaginip siya. Malinaw sa isip ni Jacob na siya ito at hindi si Danica. Jacob, Joanna. Tila nahimasmasan si Jacob na mag-angat ng mukha at mapatitig sa kanya. Nagmistula siyang nakakapaso ng bigla nitong binitawan. Oh God, I'm sorry. Ano ba itong ginagawa ko? Bakit ito ginagawa sa'yo? Punong-puno ng pagsisisi si Jacob. Mabilis na inayos ang kanyang damit. Waring natulala si Joanna dahil sa matinding hiyang inabot. Akala pa naman niya malinaw sa isip ni Jacob ang namamagitang iyon sa kanila. Muli siyang niyakap ni Jacob. Ngunit ang yakap na iyon ay wala ng init na kagaya na naramdaman niya kanina. Ganun na lamang sa yakap na madalas niyang maramdaman sa binata. Iyakap ng isang kaibigan. Kaya yun, naramdaman na naman niya ang kirot na dulot na kabiguan na inaasahan. Joanna, patawarin mo ako. Akala ko'y si... Oh God, ano na lang mangyayari kung hindi ako natauhan? Bakit hindi itinuloy ni Jacob? Alam ni Joanna na si Danica ang tinutukoy ng binata. Pulang-pula ang mukha ni Jacob at hindi makatitig sa mga mata niya nang hawakan ng kanyang mga kamay at hagkan, kasabay ang paulit-ulit na paghingi ng tawad sa ginawa. Please, forgive me. Hindi ko gustong gawin sa iyo to, Joanna. Kung hindi man napatid-patid ang kanyang luha, iyon ay hindi nangangulugang hindi niya mapatawad ang binata. Umiiyak siya dahil nagkamali siya na akala. Joanna, pinapatawad na kita, Jacob. Aniya, so gumagaragal na tinig. Huwag ka nang umiyak. Nangangako akong hindi na mauulit kahit kailan ang ginawa ko. Please, huwag ka na umiyak. Itinaas pa nito ang kanang kamay na tila nanunumpa. Nangangakong kahit kailan ay hindi na maulit. Iyon ang dahilang iiyakan niya. Sampalin mo ako. Kahit tampasin mo ako, okay lang. Gumaan lang ang pakiramdam mo. Maglubag lang ang loob mo sa pang-aaragbiyado ko sa'yo. Sabi ni Jacob nang hindi pa rin siya tumigil sa pag-iyak. Nang sandaling iyon, gusto niyang haplusin ang mukha ni Jacob at sabihin, hindi ko magawang saktan ang lalaking pinakamamahal ko. Pero hindi niya kayang sabihin pagkat nawalan siya ng lakas ng loob na ipaalam sa binata ang tunay niyang damdamin. Bakit ayaw mo kong saktan? Maiintindihan ko kung sasampalin mo man ako. Come on, saktan mo ako. Kinuha ni Jacob ang kamay niya at kusang inihampas sa pisngi nito. Isang mapait na ngiti lamang ang kanyang tinugon. Iwan mo na ako, Jacob. Ang mga katagang namutawi sa kanyang mga labi. Lulugong-lugong nagpaalam sa kanyang binata. Pagkalabas nito ng pinto, ay napahugulgol si Joanna. Takip ang mga kamay sa bibig.
Bakit ikaw pa ang minahal ko? Bakit ikaw pa, Jacob? Sabi ng kanyang isip habang umiiyak ang kanyang puso.